Mr. Hu, paabotin sa akin. Padumi yung kamay mo. Ako na. Halika. Lumapit ka pa. Ito palang ginagamit mo. Kasi magandang para sa kumpanya. Sa tingin mo ba mabobola mo ako? Sungit. Mr. Hu, nandito na siya. Mr. Hu, hinahanap mo daw ako? Inutusan mo ba si Song Shining na pumunta sa Hongteng International? Bakit? May nangyari ba sa kanya? Bakit hindi ko siya kilala? Ang pangalan ng client ay Mr. He. Naaalala ko nga. Inutusan ko siyang sundin si Mr. He. Matatanggal na naman ako sa trabaho, hindi ba? Ganun ba? Kung ganun, bakit wala si Mr. He sa kwarto niya? May manyakis pa sa loob. Anong nalalaman mo? Tiningnan ko po ang list sa front desk pero walang Mr. He na naka-check-in doon. Sigurado ka ba? Imposible. Tatawag si Mr. He ngayon. Ano? Nakalis ka na? Mr. Hu, hindi ko po alam na nakalis na pala si Mr. He. Tsaka ko nautusan si Song Shining. Pero si Hizing pala yun. Makakaalis ka na. Ningning! Lola, bakit ka nandito? Hindi ba't ito ang malaki sa pulang notebook ni Ningning? Lola, bakit ka nandito? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Naubusan ako ng maintenance, kaya ako nandito sa ospital. Iho, ikaw ang asawa ni Ningning? Hindi ba? Song Shining, sinabi mo sa lola mo na asawa mo ako? Hindi. Lola, nagkakamali ka. Siya ang asawa mo. Naalala ko siya yung nasa pulang notebook. Hindi po. Boss ko siya. Hindi ko siya asawa. Boss mo? Baka namalikmata lang ako. Matanda na kasi si Lola. Mali pala ako. Song Shining, lumapit ka dito. Po, boss? Sasabihin ko to sa'yo. Una, imposible akong makagusto sa katulad mo. Ayoko sa lahat yung naglalandian sa office. Huh? Kung ano-ano naman ang sinasabi mo sa iba. Dapat ay maliwanagan na sila. Kung hindi, ikaw lang ang mapapahiya. Ikaw? Baliw ka ba? Sino namang kakagusto sa'yo? Lola, uwi na po tayo. Bakit magkapara sila ng damit ng asawa ko dito sa picture? Damit lang naman yan. Mas pogi pa rin naman asawa ko. Newbie, alam mo ba kung bakit dinala ni Mr. Ro si Hizing sa Rongsheng? Hindi ba tanggal na si Hizing? Tanggal na siya pagkatapos niya sa Rongsheng. Hindi na siyang kilalang manager He. Ngayon, nandun na siya sa Rongsheng. Mr. He? Anong klaseng tao ba siya? Bagong stota ka kasi. Si Mr. He ay mahilig sa sport. Nung nakaraan, namili sila ng mga malalanding sekretary. Mayaman nga siya.
Manyakis naman. Nakakatakot siyang tao kung sino-sino na lang yung babae. Buti na sa kanya para sa mga nabiktima yung babae. Timplahan mo ko ng kape at ihatid mo sa office ko. Opo. Pasok. Mr. Hu, kape mo po. Teka. Ganito mo ako kakagusto? Nasaan ang notebook ko? Hayaan na, may gagawin pa ako. Pinagsabihan ko na siya. Bakit ang kulit niya? Anong gagawin pag may nakagusto sa aking babae? Anong gagawin pag may nakagusto sa aking babae? Tatanggi ako agad at sasabihin na may gusto akong iba? Kapag hindi, gumagana sasabihin ko na nagkakagusto din ako sa lalaki. Mr. Hu. Nasa'yo pala to? Sa totoo lang, may nagugustuhan na ako. Nabasa ito ni Mr. Hu. Kaya malalaman niya na kung gaano ka serious sa trabaho. Laki ng ngiti niya. Mukhang di nga gumagana. Ikaw, Bakit? pwede bang ayusin mo sarili mo? Masyado kang obvious. Ano? Ginoong Hu? Bakit? Anong nangyayari sa akin? Bakit ang bilis ng pintig ng puso ko? Lalaki ang gusto ko. Bakit niya sinasabi sa akin? Ganun na ba talaga kami ka-close? Pero may asawa si Mr. Hu. Yun ang dahilan kung bakit magdi-divorce sila? Huwag kang mag-alala, Mr. Hu. Itatawa ko sekreto mo hanggang kamatayan. Mr. Hu! Ayan na naman siya. Halata talagang gusto niya ako. Pero bakit naman ako iiwas? Makinig kayong lahat. May dinner meeting kami ni Mr. Zhu ng Hongteng Group mamaya. Ana, sumama ka sa akin. Sama ka din. Mr. Hu, kita na pong kape mo. Hanggang kailan ba siya nandito? Dikit siya ng dikit kay Mr. Hu eh. Malay mo ginayuma niya si Mr. Hu. Di ba may asawa na si Mr. Hu? Gusto niya bang maging kabit? Nandiyan pa si Miss Anna. Maghintay ka lang sa akin, social. Mr. Zhu, Mr. Ho, long time no see. Pasok muna tayo. Pwede ko bang tingnan ang menu niyo? Salamat. Anong in-order niya?
Palitan mo ng launching shrimps ng braised peanuts. Multi sa beer. Okay. Allergic sa na si Mr. Zhu. Song Xining. Tingnan natin ang mangyayari sa'yo. Bakit ka nag-order ng beer? Hindi ako na-order niyan. Aayusin ko agad. Mr. Hu, anong ibig sabihin nito? Alam mo allergic ako sa mani at madami pang in-order mo. Song Xining, bakit ka nag-order ng mani? Allergic sa mani si Mr. Zhu. Pero... Sa tingin ko ay ayaw mo nag-kooperasyon sa amin. Kung ganun, hindi na ako pepermo sa kontrata. Teka lang Mr. Zhu, bago lang kasi namin siyang intern kaya hindi niya alam. May iba akong uutusan para mag-order ng pagkain. Okay lang ba sa'yo? Pasensya na. Mali ang na-serve namin ng pagkain. Ikaw, ibalik mo nga to. Umupo na tayo. Ito na po ang pagkain. Enjoy po kayo. Mr. Zhu, tama na yan. Pag-usapan na lang natin ang kontrata sa susunod. Hello? Anniversary gift? Sige. Uuwi ako agad. Mr. Hu, yung regalo mo para sa misis ko, naganda ka ba? Gusto niya mga products nyo? Baka meron kayong dala. Mr. Zhu, alam kong mahal na mahal mong misis mo. Kaya nagdala ko na set gift para sa kanya. Kunin mo na po yan. Dahil gusto ng misis ko ang products ninyo, pipirma ako. Kung ganun, mag-cheers tayo, Mr. Zhu. Para kay Mr. Zhu. Para sa masayang kooperasyon. Mr. Hu, mauna na ako. Mag-ingat kayo. Ingat, Mr. Zhu. Ana, anong nangyari sa'yo kanina? Nilaglag mo ang kumpanya natin sa harap ng ating client! Kinabahan lang po ako, Mr. Hu. Hindi ko sinasadya. Bumalik ka sa office, magsulat ka ng reflection letter at ibigay mo kay Zhang Ming. Opo. Paano mo yun ginawa? Lumapit ka muna. Sasabihin ko sa'yo. Song Xining, wala ka namang sinabi. Oto-oto ka naman kasi. Hinanda ko yun in case. Hindi ka umiinom pero ininom mo pa rin. Babalik ka na po ba sa villa? Huwag muna. Ihatid muna natin to. Opo. Song Xining, gumising ka. Saan ka ba nakatira? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Sorry po, may dumaan na pusa. Di ko alam ang address niya. Number lang ang meron ako sa kanya. Hello? Ningning, bakit hindi ka pa nakakabalik? Boss po ito ni Song Xining. Nakainom siya. Pwede ko po ba malaman ang address ninyo? Ningning, anong nangyari sa kanya? Lola, pwede niyo po ba iturong daan? Sige, tito. Dahan-dahan lang. Marriage certificate? May asawa na si Song Xining? Iho, magpunas ka muna. Maraming salamat pala. Lola, kinasal na po pala si Song Xining? Tama ka, pero sabi ni Ningning kasado na yung kasal. Yung asawa niya ay di na nagpapakita ulit makalipas ang 1 taon mula nang kinasal sila. Tingnan mo to. Ito ang marriage certificate nila. Bakit malabo ang mukha niya? Kasi nakukulong niya sa ilalim ng kabinet. Mauna na po ako. Ikinasal ka na pala pero bakit nagkakagusto sa akin?
Mag-ingat ka. Mr. Hu. Halata nang ang bad mood si Mr. Hu. Pero sumisiksik ka pa rin sa kanya. Nagkakatawa. Song Shanning, may asawa na si Mr. Hu. Magtira ka naman ng kahihiyan sa sarili mo. Nagkakamali kayo, walang namamagitan sa amin ni Mr. Hu. Pero bakit parang close na kayo? Pangako. Wala talagang namamagitan sa aming dalawa. Mabuti naman at alam mo. Mr. Hu, Ito ang information tungkol kay Mr. Wang. Ikaw ang tatrabaho nito ng 3 araw. Kapag nagawa mo, gagawin kitang regular employee. gagawin ko po agad. Huwag kang ngumiti. Ah? May asawa ka na, kasi dapat tigilan mo yan. May problema po ba? Oo, madami. Okay, gagawa na lang kita ng kape. Huwag na. Ana, simula ngayon ikaw na magtitimpla ng kape ko. Sige po. Mr. Hu, ito na pong kape mo. Mr. Hu, may file na need ng perma mo. Nasa si Mr. Hu? Nalasing si Mr. Hu at nagpapahinga sa Elsie's Hotel. Okay. Kakaalis lang ni Song Shanning. Nandiyan na siya maya-maya. Kunin mo ang phone ni Mr. Hu at mag-text kay Mrs. Hu. Kapag nandiyan na si Mrs. Hu, dalhin mo agad siya sa kwarto. Siguraduhin mong mahuhuli ni Mrs. Hu si Song Shanning. Pag gumanang lahat, mamdidivorce sila ni Mr. Hu. Mapapadali sa akin ang lahat. Hindi lang siya basta makikilalang kabit. Iiwan din siya ni Mr. Hu. Song Shanning, Song Shanning. Hintayin mo lang na mahuli ka ni Mrs. Hu. Ang init. Nasa loob na po si Mr. Hu. Buksan mo to! Mr. Hu? Song Shanning. Song Shanning. Anong nangyayari sa'yo? Iinit mo. Nilalagnan ka ba? Dahil na kita sa ospital. Anong sabi mo? Hindi pumunta dyan si Mrs. Hu? Ano? Makasama si Mr. Hu at Song Shanning? Nag-cheat na ba ako nito?
Mukhang nalasad si Mr. Wu kahapon. May nag-text sa akin kagabi. Pero, 5:06? Nandito din si Mr. Wu. Hindi kaya si Mr. Wu ang... Si Mr. Wu ang asawa ko? Kailangan ko ba siyang tawagan? Hello? Boses ng babae. Hello? Cellphone to ng asawa ko. Bakit ikaw sumagot? Dahil ang asawa mo ay natutulog sa tabi ko. Ay. Siguradong magagalit si Mrs. Hu ngayon. At nakikipag-divorce siya kay Mr. Hu. Huh. Buti na lang. Hindi isang tao si Mr. Hu at ng asawa ko. Natakot ako dun. Nasabi ko pa naman sa asawa ko ang tungkol kay Mr. Hu. Kung isang tao lang sila, katapusan ko na. Tutulog-tulog ka pa dyan, ha? Mauna na po ako. Bakit nandito ang phone ko? Mr. Hu, saan ka po ba kahapon? Hindi rin kita matawagan. Nalason ako kahapon. Alamin mo sino ang gumawa nito. Masusunod po. Siya nga pala, tasan si Song Shining? Bakit hindi ko siya nakita ngayong araw? Ang sabi niya, may sakit daw siya. May sakit siya? Ngayon? Mr. Hu, saan ka pupunta? May nangyari pala. Kahapon, may babae kong nakausap. Sabi niya makasama daw kayong dalawa. Teka lang, tatawagan kita ulit. May tao sa labas. Ikaw pala. Ikaw ang boss ni Ningning, di ba? Ako nga po. Nalaman ko po na may sakit siya, kaya ako nandito. Lola, bakit nandito si Mr. Hu? Ningning, itong batang to. Iho, pasok ka. Salamat po. Eto bang mga prutas. Salamat, Lola. Ito kunin mo. Ilang taon ka na nga ulit? May asawa ka na ba? 26 years old na po ako. Kasal na po ako. Sa tingin ko naman, ay matino kang lalaki. Bagay na bagay sana kayo ng apo kong si Ningning. Sayang naman at may asawa ka na. Lola, sa totoo lang, magkikipag-divorce po ako. Talaga ba? Divorce? Mukhang mainam nga ang divorce. Kahit naman si Ningning, isang taon ang di nagpapakita ang asawa niya. Kaya ayaw ko siya para kay Ningning. Pagsasabihin ko din si Ningning na makipag-divorce sa kanya. Mas buto ako sa iyong dalawa. Bagay kayong dalawa. Mukhang di naalagaan ng asawa niya si Song Shining. Kaya dapat alagaan ko siya. Lola! Sige, aalis na ako. Uusap na kayo. Bakit ka ba nandito? Nalaman ko na may sakit ka. Dahil ba sa nangyari kahapon? Yung kahapon, aksidente lang nangyari. Alam kong nalasing ka kahapon. Kalimutan na lang na ang nangyari, okay? Paninindigan kita. Panininigang ka, be. Umayos ka nga. Makikipag-divorce ako. Huwag na. Okay lang ako. Makakaalis ka na. Kung hindi maayos ang pakiramdam mo, dito lang ako para alagaan ka. Umalis ka na. Baka tumawag asawa ko. Nakikinig ka ba? Sakto.
Hindi ko pa nakikilala ang asawa mo. Tumawag ka na, pangako. Tahimik lang ako. Wala ka bang ibang magawa sa buhay mo? Video ko lang gagawin namin. Wala kang makikita. O sige. Makikinig na lang ako. Mag-uusap kami tungkol sa nangyari sa amin noon. Gusto mo pa rin bang makinig? Hindi ba't sila okay ng asawa niya? Hindi kaya mahal talaga nilang isa't isa? Sige. Gusto mo talagang makinig ha? Bahala ka. Huwag na. Magpahinga ka na lang muna. Ano ba talagang problema niya? Baka may gusto siya sa akin. Hello. Hindi ba sabi mo may nag-text sa'yo na may kasama akong iba? Pero wala namang nakalagay sa history ko. Baka deleted na. Tumawag din akong maya-maya noon at babaeng sumagot. Sabi niya, magkatabi daw kaya natutulog. I-delete niya ba talaga yon? Pagkatapos ba naman ang nangyari sa amin noon? Malamang ayaw niyang mahuli kami. Ganun ba? Nga pala, magagalit ka ba kung may kasama akong iba? Siyempre hindi. Kasunduan lang naman yung kasal natin. Normal lang na may iba kang gusto. Nga pala, huwag kang magalit sa sasabihin ko. Kagabi kasi, may kasama ako at may nangyari sa amin. Tulad ng sabi mo, kasunduan lang naman yung kasal natin. Hindi ako mangingialam sa buhay mo. Okay lang sa akin kung may gusto kang iba. Buti naman. Makikichismis ako. Mahal mo na ba talaga siya? Hindi ko pa alam. Pero may gusto siya sa akin. Kaya kailangan natin mag-divorce agad. Okay. Magsabi ka lang kung kailan. 7 araw mula ngayon, mag-divorce na tayo. Sige. Kapag divorce na kami, malaya na ako ulit. Siguro ang babae may gusto sa kanya. Ang sumagot sa tawag ko nun. Ang nagbigay ng maling address. Hello? Sangshaneng, yung tungkol sa project ni Master Wang, kailan mo ba yung sisimulan? Kung ayaw mong gawin, mag-quit ka na. Simulan mo agad bukas ng umaga. Opo. Sabi mo, kilala mo kung sino ang kabit ng mister ko. Sino ang babae? Alam ko magkikita sila bukas para sa isang private meeting. Ibibigay ko sa'yo bukas ang address. Manalaman mo mismo bukas kung sino. Kapano mo kaya akitin ng asawa ko? Maghintay siya sa akin at ipapahiya ko siya sa lahat. Nasaan siya? Di ba po inutusan mo siya na mag-asikaso kay Mr. Wang? Hindi siya nagpaalam sa akin ngayon. Iniiwasan niya ba ako? Bigay mo sa akin ng address. Hanapin ko siya. Mr. Wang, narinig ko. Mahilig ka din pala sa kape. Anong tingin mo sa product ng company namin? Hindi na masama. Interesado kami sa partnership. Naiintindihan ko. Kung ganon, akin ang kontrata. Ito po, Mr. Wang. Tingnan mo tong kontrata. Baka may ayaw ka dito. Ulang hiya kang babae ka! Nagkakamali ka! Manahimik ka! Tingin mo ba maluloko mo ako na hindi ko malalaman ang tungkol sa inyo? Nakita kong nas ngayon lang. Mrs. Wang, nagkakamali ka. Empleyado po ako ng mga Hu. At talagang sumasagot ka pa? Tuturuan kita ng siyang babae ka. Halika, makinig kayo. Ang babaeng ito ay malandi. Nilandi niyang asawa ko. Sa sure ka, bet. Ito bang gusto mo, ha? Masalita ka! Ano ka ngayon? Nagkakamali ka, Mrs. Wang. Huwag mo akong pigilan! Tumigil kayo! Sino ka ba? Bakit ka ba nangingialam dito? Ano ka? Superhero? Tahimik! Mr. Hu, bakit ka pa nandito? Maliit lang naman to na project. Hindi mo na kailangan pumunta. Sino ka ba? Binabalaan kita. Huwag kang mangialam dito. Tumahimik ka! Papatayin mo ba ako? Mr. Hu, pumirma ka na po sa kontrata. Wala pa tayong magiging problema. Ang asawa mo ay gumawa ng iskandalo sa harap ng madaming tao. Kinakansel ako ang kooperasyon nyo sa aming pamilyang Hu. Simula ngayong araw, ako at ang mga Hu
ay ibaba ng kumpanya nyo sa lahat. Mr. Hu, empleyado mo lang naman siya. Hindi naman kailangan palakihin to. Maganda naman ang kooperasyon natin. Pwede natin yun ipagpatuloy. Hintayin mo na lang pagsara ng kumpanya mo. Nagbibiro ka ba? Maayos ang takbo ng negosyo ng mga Wang. Paano mo nasabi na mababankrupt sila? Anong ginagawa mo? Mas mahalaga ka kesa sa kooperasyon ko sa kanila. Song Shining, empleyado kita. Hindi mo kailangan magtiis para sa akin. Aalagaan kita. Hello? Ano? Biglang lalugi ang kumpanya natin? Sabi mo maayos lang ang lahat? Ano? Mr. Hu, nagkamali ako ngayon. Hindi ko alam ginagawa ko. Pakiusap, patawarin mo ko. Mr. Hu, Mr. Hu. Di ba sabi ko sa'yo na tumahimik ka? Sinila mo lahat! Kasalanan mo to. Bakit ba hindi ka nagpapaalam kung saan ka pupunta? Huwag kang gumalaw. Pasensya na. Hindi na ba ako pwedeng maging regular employee? Sino nagsabing pasado ka? Huwag kang gumalaw. Iniisip mo ba na gawin akong regular kasi panininigan mo ko? Umayos ka kung ano-ano iniisip mo. Hindi ibig sabihin na gagawin kitang regular employee. Malalagay ka na agad sa design department. Kailangan mo muna patunayan ang sarili mo. Pero ayaw sa akin ni Ana. Hindi niya ako papayagan doon. Bukas, magsasagawa ako ng test. Kapag napasa mo, papayag ako na lumipat ka sa design department. Papayag ka ba sa challenge ko? Oo naman. Makinig ang lahat. May i-a-announce ako sa inyo. Dahil ang R&D team ay optimized at upgraded na. Ang Kafuzi Essential Oil na pinopromote ng kumpanya natin ay nangangailangan ng outer packaging. Napag-usapan na ng kumpanya ang design at magsasagawa ng design competition. Ang design department ng bank makakasali. Lahat ng department ay pwedeng sumali sa competition. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Ang mananalo ay pagbibigyan ko sa gusto niya. Magandang opportunity to. Pwede akong sumali sa design department pag nanalo ako? Oo naman, pero dapat manalo ka muna. Song Shining, may alam ka ba sa pagdidesign? Kapag namukha mo mayabang kanina. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Hindi mo naisip anong kaya mong gawin. Hindi niyo kailangan mag-alala para sa akin. 3 araw na lang, kasama niyo na ako. Sister Anna, narinig kong madaming napanalo na ni Zilla Ward si Song Shining dati. Kapag nanalo siya, ano na lang iisipin nila sa department natin? Alam ko nang gagawin ko. Ay, sa wakas, tapos na. Ayusin ko na lang yung iba bukas. Yun lang, at uuwi na ako. Ang Shining, pagkatapos kong manalo, papalayasin kita dito sa kumpanya. Ihahatid na kita pa uwi. Salamat, Mr. Hu. Ang lakas ng ulan. Naisip ko pala. Mr. Hu, mauna ka na po pala. I-revise ko pa yung draft ko. Teka lang, gabi na.
Ito pala ang design ko para sa second generation product. Ang overall appearance ay makikita sa picture. Ito ay pure white, pure at minimalist, na nangangahulugan na mahalaga sa atin ang kalinisan ng produkto. Hindi ba't ito yung design na nagawa ko? Wow, tapos na ang competition. Tingin ko panalo na agad si Miss Anna. Tama. Design tingpit ko to ah. Sumsyaning. Hindi mo ba alam na pinaghirapan ko to ng 3 araw at 3 gabi? Dahil ba ikang secretary ni Mr. Hu? Tingin mo mananakaw mo na design ko? Sumsyaning, ang mga walang hiyang tulad mo ay walang lugar dito sa kumpanya. Tama, tanggalin si Sumsyaning dito sa kumpanya. Tumahimik kayo! Song Shining, mapapatunayan mo ba na sa'yo ang design na yan? Ito talaga dapat ang unang design ko. Mainly white, pure at minimalist. Sinabi ko na yan. Tulad ng mga produkto natin, tinatanggal natin ang harmful substance at pinili natin ang natural. Maiba ka pa ba sasabihin? Hindi naman sa iyong design. Naisip ko ng mga babae para ding tubig. Ang Kapuzi Skincare ay nakakatulong sa hydration. Ang moisturizing effect nito ay epektibo. Moist at malinaw ang texture nito. Kaya, dinago ko ito ng transparent. Dinagdagan ko din ng water ripple design. Mukhang mas magandang design ni Sumsyaning. Mas maganda pa rin design ni Miss Anna. Sikreto siya gumawa ng bagong design nang di ko alam. Mukhang may kanya-kanya tayo mga opinion. Song Shining, simula ngayon, regular employee ka na. Ikaw ng bagong designer sa design department. Salamat, Mr. Hu. Dismiss. Makinig ang lahat. Base sa performance ni Anna at Song Shining, nakapagdesisyon ng kumpanya na si Song Shining ang magiging leader ng second team sa design department. Para i-follow up ang bagong produkto, si Anna na former director ng design department, siya ay madedemote sa third team ng design department. Talagang si Sumsyaning ang nanalo. Ano naman? Nanalo lang naman siya sa kalandian niya. Dati si Mr. Wang kalandian niya. At nahuli sila ni Mrs. Wang. Sumsyaning, ginamit mo talaga ang kalandian mo para manalo sa akin. Anong pinagmamayabang mo? Na-record ko ang sinabi niyo. Ayaw ni Mr. Hu ang mga nagchichismisat at kapag narinig niya to, sigurado ako na matatanggal kayong lahat. Hindi pwede. Gumawa ka ng para Miss Anna. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon na mag-sorry sa akin. And 3, 2, sorry. Ikaw. Sorry. Ay, teka. Ano yun? Hindi ko kasi marinig. Sabi ko, I'm sorry. Okay, mas nalinaw ngayon. Makinig kayo, bukas aalis ako para sa business trip. Song Shining, maganda ka, sasama ka sa akin. Apo. Hindi ba't si Anna ang palaging sinasama ni Mr. Hu? Bakit si Sumsyaning ang isasama niya? Teka lang, Sumsyaning. Anong ginawa mo? Bakit pinili ka niya kaysa sa akin? Dahil mas magaling ako. Hindi kaya dahil man nangyari sa'yo ni Mr. Hu? Paano mo nalaman?